Taguig chapter. Simula po na umakyat sa akin ang imahe ng Divine Mercy, unang-una, hindi ko po akalain na darating siya. Dahil nasa stage po ko nung pagpapakasal. Ang nangyari po, sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, bigyan niyo po ako ng sign kung itutuloy ko ba yung pagpapakasal ko. Pagbaba ko po ng hagdan, nakita ko may mahabang mesa at tinanong ko yung caretaker namin sa building. Ang sabi niya, may aakyat na Divine Mercy. Natuwa ako kasi sabi ko talaga, may Divine Mercy. Kaya nung time na yon, papasok pa ako nun sa trabaho, tinawag ako. Ang sabi niya, halika sumali ka muna sa pagdarasal ng Divine Mercy. Nag-open up ako, nasabi ko kay Sister Yen, magpapakasal na ako ng March. Kayo po ang ninang at yung husband niyo po ang ninong. Sabi niya, kailan yung kasal mo? Sabi ko, March 19. Tapos, yung katabi ko, si Sister Aurora, sumagot. Ang sabi niya, sana matuloy. Hanggang sa tinuruan na kaming magdasal kung paano magsimula sa Divine Mercy. Tuwing hapon daw, dadasalin namin. After 3 days, umakyat si Divine Mercy ng imahen, November 25, 2025, kinabukasang birthday ko, November 26. Kaya nung papauwi na sila lahat, dahil naiakit na, nagpapasalamat ako. Sabi ko, sakto, birthday ko pa naman. Sabi ko ganon. Ang ganda ng pa-birthday sa akin. So, lumipas na araw, dinadasal namin yung tuwing hapon, alas 3, ang Divine Mercy. Pagdating ng pangatlong araw, November 28, biglang tumawag yung groom ko, yung magiging asawa ko. Sumagot siya na hindi na matutuloy yung kasal. Wala na. Biglang-bigla ako nung time na yon. Halos sumabog yung dibdib ko sa bigla na napakasakit. Dahil narinig ko lahat, prepare na may venue na, nabayaran na namin yung magkakasal, may mga gown na, kumpleto na siya. Catering na lang ang kulang. Hanggang sa, nagdarasal pa rin ako araw-araw, hanggang na-open up ko dun sa partner ko na nagpipray kami. Dahil sobrang bigat ng nararamdaman ko, hanggang sa nagsalita siya na ang pag-aasawa hindi basta-basta. Bibigyan ka ng karapat-dapat na lalaki kung talagang siya yun. Sabi niya ganon. So, inisip ko na siguro nga, nangyari ito sa akin para ipakita ng Diyos sa akin kung tama ba yung pinili kong lalaki. Yun yung pagkakasabi ko kay Sister Aurora. Hanggang tumagal ang panahon, dapat bababa na yung Divine Mercy ng 1 week. So, nag-extend siya. May nangyari dun sa dapat magbababa, na-postpone. So, tumagal siya ng 1 month. Yung Divine Mercy na dinadasalan namin. After nun, every time na nagdadasal kami sa Divine Mercy, pagkatapos, lagi akong ina-advise ni Sister Aurora hanggang umakyat ako dun sa room ko, and kinuha ko yung cellphone ko, biglang nag-pop up yung cellphone ko. Tapos nakita ko si Father Dave Concepcion dun sa YouTube na ang title is Choosing for Good Husband. Nagulat ako, pinindot ko siya. Tapos, ang nakalagay, marriage is a lifetime, na emotional are temporary, decision are permanent. So, naliwanagan ako sa sinabi ng pare. Kaya naisip ko na, katatapos ko lang magdasal ng Divine Mercy, yung banal na espiritu niya talagang bumalot sa akin. Yung biyaya na nagmula sa pagdarasal ko, panalangin kada hapon sa Divine Mercy. Kaya lubos po akong nagpapasalamat dahil sa Divine Mercy, namulat yung mga mata ko at yung puso ko naliwanagan na kung paano ba magkaroon ng buhay may asawa at kung ready, handa na ba akong mag-asawa. At yung pinoproblema kong matinding pagsubok na dumating sa akin, nalagpasan ko siya kasi binigyan ako ng lakas na magmula din sa Divine Mercy, dahil araw-araw ko siyang dinadasalan at gaya ng sabi ko, Jesus, I trust in you. Magtiwala lang dahil ipagkakaloob niya ang gusto niyang mangyari. Kaya nagpapasalamat ako na malaking blessing na dumating sa akin ang Divine Mercy at sa pamamagitan ni Sister Yen, alam kong ginamit sila para magbigyan ako ng proteksyon laban sa pagsubok na binigay sa akin
kung sa iba, talagang napakahirap paano lagpasan. Kasi emotion po yung pagsubok na binigay sa akin na alam kong napakasakit bilang babae. Pero sa tulong ni Divine Mercy, natuto akong tumayo at magtiwala ng gusto na lakasan yung loob ko para manalig lang. Liligtas ako kung ano man yung haharapin na panganib. Kaya salamat po dahil natagpuan ko ang Divine Mercy. Kung tatanungin niyo ako kung natuloy ba ang kasal ko, hindi. Pero punong-puno po ako ng kagalakan at pag-asa at pagmamahal dahil pinaramdam sa akin ng Panginoon, ng Divine Mercy, na habang nabubuhay, may kagalakan tayong mararamdaman sa puso. At ako'y nagtitiwala na lahat ng nangyari sa akin ay may mga dahilan at alam pong may mabuting plano para sa akin ng Diyos. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sapagkat ginabayan ako ng banal na Espiritu upang maging matatag at magkaroon ng lakas ng loob para harapin pa ang panibagong pagsubok na darating sa akin. Happy Feast Day, friends!